Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayan natin ang mga layunin ng ASEAN. Pero bumalik muna tayo sa ating nakarang aralin, ang pagtatag ng ASEAN. Balik-aral. Bago tayo magsimula sa ating bagong paksa, sagutan mo muna ang aking hinandang iilang mga katanungan. Kailan itinatag ang ASEAN? Ang tamang sagot ay, itinatag ang ASEAN noong Agosto 8, 1967. Pangalawang katanungan, sino-sino ang 5 founding fathers ng ASEAN? Mahusay, ang tamang sagot ay Adam Malik Indonesia, Narciso R. Ramos Pilipinas, Tun Abdul Razak Malaysia, Sinam Tambi Rajaratnam Singapore, Tanat Koman Thailand. Pangatlong tanong, ano ang pangunahing layunin ng pagtatag ng ASEAN? Magaling! Ang sagot ay, layunin nitong isulong ang pagkakaisang pang-ekonomiya sa rehiyon para sa kapakanan ng mga mamayan ng mga kasaping bansa. Maaari na tayong magsimula sa ating bagong paksa, mga layunin ng ASEAN. Mga layunin ng ASEAN. Upang matupad ang adhikain sa pagtatag ng samahan, inilatag ng mga lider na nagtatag nito ang sumusunod na layunin. Layo ng ASEAN na mapaunlad ang ekonomiya, malinang lipunan, at mapagyaman na muli ang kultura sa rehiyon na sinira ng kolonisasyon. Higit sa lahat, ito ay tinatag upang maisulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon na may paggagalang sa batas ng pakikipag-ugnayan sa alinsunod sa mga prinsipyo ng United Nations Charter. Pinagdilinan din ng samahan ng pag-iwas sa pagtataguyod o pakikipag-ugnayan sa anumang alyansang militar. Sulong ang aktibong pakikilahok at pagtutulungan sa pangkalahatang interes sa mga larangan ng ekonomiya, panlipunang kalagayan, kultural, teknikal, siyentipiko at administratibo. Magbigay tulong sa mga pangangailangan ng pagsasanay at pananalisik sa mga pasilidad sa edukasyon, profesional, teknikal at administratibo. Makipag-ugnay para may sulong ang agrikultura at industriya at pagninegosyo. Isulong ang Southeast Asian Studies at panatilihing malapit at kapaki-pakinabang na pakikipagtulungan sa iba pang mga kilalang samahan na may kaparehong layunin. Gabay ng mga layunin nito. Nabuo ang samahan ng 10 na bansa na kalaunan ay nagdiwang Nobyembre 2022. Ang mga kulay ng watawat, asul, pula, puti at dilaw, ay kumakatawan sa mga pangunahing kulay ng pambansang watawat ng 10 na miyembrong estado ng ASEAN. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan at katatagan, ang pula ay kumakatawan sa katapangan at pagiging aktibo ng samahan, ang puti ay kumakatawan naman sa pagkadalisay, at ang dilaw ay kumakatawan sa kasaganaan. Ang mga tangkay ng palay sa bandila ng ASEAN ay kumakatawan sa bansang binibigkas nito sa pagkakaisa. Ang bilang ng tangkay ay sumisimbolo sa 10 miyembro ng ASEAN. Malaysia, Agosto 8, 1967. Philippines, Agosto 8, 1967. Singapore, Agosto 8, 1967. Indonesia, Agosto 8, 1967. Thailand, Agosto 8, 1967. Brunei Darussalam, Enero 7, 1984. Vietnam, Hulyo 28, 1995. Lao People's Democratic Republic, Hulyo 23, 1997. Myanmar, Hulyo 23, 1997. Cambodia, Abril 13, 1999. Timor-Leste, Nobyembre 11, 2022. Ayon sa ASEAN Leaders' Statement on the Application of Timor-Leste for ASEAN Membership, ang Timor-Leste sa prinsipyo ay tinatanggap bilang ika-11 ang miyembro ng samahan at binigyan ng observer status at pagkakataong makilahok sa lahat ng pagpupulong ng ASEAN. Kabilang na ang mga plenaryo sa summit, magtatakda ng mga pamantayan ang samahan kung ano ang dapat maabot ng Timor-Leste bago magkaloob ng ganap na karapatang maging kasapi nito. Umaasa ang ASEAN na maaaring maging opisyal na kasapi ito ng samahan sa lalong madaling panahon. Tinitiyak lamang ng ASEAN na makakayanan ng bansa ang mga obligasyon at tungkuling kaakibat ng pagiging opisyal na kasapi nito. Halimbawa ay kung kaya ba nito maging tagapangulo kapag naibigay ito sa kanila. Istruktura
struktura ng ASEAN. Sa pagpupulong ng 10 miyembro ng ASEAN noong 2008, kanilang ipinagtibay ang charter ng samahan na nagsasaad ng kahalagahan ng pagsunod ng Estado sa demokrasya, alinsunod sa batas at paggagalang at pagprotekta sa fundamental freedoms. Itinalaga rin ng charter ang kautusan at tungkulin ng iba't ibang bahagi ng istruktura ng samahan. Ang sumusunod ang bumubuo sa struktura ng ASEAN. ASEAN Summit. Ang ASEAN Summit ang pinakamataas na kapulungan ng samahan. Ito ang gumagawa ng mga kapulungan ng samahan na nagpupulong ng 2 beses sa isang taon. Ang kapulungang ito ay binubuo ng mga pangulo ng bawat bansang kasapi. ASEAN Coordinating Council. Ang ASEAN Coordinating Council ang pangalawang pinakamataas na katawan sa loob ng ASEAN. Ito ay pinamumunuan ng mga ministrong panlabas ng ASEAN. Tulad ng summit, ang Coordinating Council ay nagpupulong ng 2 beses taon-taon. Ang Coordinating Council ang nagpapasya ng mga pamantayan at tuntunin para sa pakikipag-ugnayan ng ASEAN sa ibang bansa sa daigdig. Ang sumusunod, ang tungkulin nito. Mga tungkulin nito, ihanda ang mga pagpupulong ng ASEAN Summit at tiyakin ang pagpapatupad ng mga kasunduan at desisyon ng ASEAN Summit. Makipag-ugnayan sa mga Community Council ng ASEAN upang mapahusay ang pagkakaugnay ng patakaran, kahusayan at kooperasyon sa pagitan nila. Makipag-ugnayan sa pagbuo ng mga ulat ng ASEAN Community Council sa ASEAN Summit. Isaalang-alang ang taunang ulat ng Secretary General sa gawain ng ASEAN sa mga tungkulin at operasyon ng ASEAN Secretariat at iba pang kaugnay na kinatawan. Aprubahan ang paghirang at pagwawakas ng panunungkulan ng Deputy Secretaries General sa rekomendasyon ng Secretary General. ASEAN Community Councils. Ang ASEAN Community Councils o ASEAN Pillars ay binubuo ng ASEAN Political Security Community Council, ASEAN Economic Community Council at ASEAN Socio-Cultural Community Council na mas babalangkasin sa susunod na paksa. Ang mga konsehong ito ay binubuo ng isang ministerial body na kumakatawan sa bawat miyembro ng ASEAN. Tungkulin ng bawat konseho o council na pag-ugnayin ang gawain ng iba't ibang sectoral body o kinatawan sa loob ng kanya-kanyang komunidad upang makamit ang layunin ng mga haligi o pillars ng ASEAN. Ang bawat konseho ng Community Council ay nagpupulong ng 2 beses taon-taon. Dapat ipatupad ng mga konsehong ito ang mga desisyon ng ASEAN Summit, ngunit maaari ding magsumiti ng mga ulat at rekomendasyon sa ASEAN Summit bilang konsiderasyon sa mga nagawang desisyon. Pinagsama-sama ng ASEAN Sectoral Ministerial Bodies ang mga ministro ng partikular na sektor. Halimbawa, lahat ng mga ministro ng paggawa ng lahat ng miyembrong bansa ay bubuo ng isa sectoral ministerial body. Ito ay nag-uulat sa Community Council at may tungkuling palakasin ang kooperasyon sa loob ng kanilang sektor at ipatupad ang mga desisyong mula sa ASEAN Summit. Ang bawat ASEAN Sectoral Ministerial Body ay may kaugnayan sa mga komite na nakakataas na opisyal o kilala bilang Senior Officials Meetings, SOMS, at mga teknikal na katawan upang tulungan ito sa mga gawain nito. Ang ASEAN at National Secretariats. Samantala, ang ASEAN Secretariat ay matatagpuan sa Jakarta, Indonesia. Sinusuportahan nito ang pang-araw-araw na gawain ng ASEAN. Sa pamumuno ng ASEAN Secretary General, ang Secretariat ang bumubuo ng mga plano ng aksyon sa pakikipagtulungan ng mga senior officials ng ASEAN upang may patupad ang mga desisyong ginawa sa mga pagpupulong ng ASEAN. Ang Secretary General ay inihirang na ASEAN Summit para sa isang non-renewable o hindi nababagong termino na 5 taon. Siya ay may katuwang na 4 na Deputy Secretaries General, DSGS, mula sa 4 na magkakaibang kasaping bansa. Number 1. DSG ng ASEAN para sa ASEAN Political Security Community. Number 2. DSG ng ASEAN para sa ASEAN Economic Community. Number 3. DSG ng ASEAN para sa ASEAN Socio-Cultural Community. Number 4. DSG ng ASEAN para sa Community and Corporate Affairs.
Ang bawat miyembro ng ASEAN ay mayroon ding ASEAN National Secretariat na ang tungkulin ay makipag-ugnayan sa pagpapatupad ng mga desisyon ng ASEAN sa pambansang antas. Sinusuportahan din nila ang anumang pagpupulong o aktibidad ng ASEAN na gaganapin sa loob ng bansa. Diplomatikong representasyon ng ASEAN. Inaatasan ng ASEAN Charter ang bawat kasaping bansa na magkaroon ng permanenteng kinatawan sa ASEAN bilang embahador na nakabase sa Jakarta. Tungkulin ng Committee of Permanent Representatives, CPR, na suportahan ang gawain ng ASEAN Community Councils at ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at makipag-ugnayan sa ASEAN National Secretariats at ASEAN Secretariat. Dapat ding pangasiwaan ng mga permanenteng kinatawan ang pakikipagtulungan sa mga panlabas na pakikipag-ugnayan ng ASEAN. Nasisigurado kong marami kang natutunan sa ating bagong pagsa. Kaya ihanda na ang iyong sarili sa ating pagsusulit. Ihanda na ang ballpen, malinis na papel o kwaderno. Number 1. Ano ang meaning ng CPR? Husay. Ang sagot ay Committee of Permanent Representatives. Number 2. Ang bawat miyembro ng ASEAN ay mayroon ding ASEAN National Secretariat. Ano ang tungkulin nito? Sagot. Makipag-ugnayan sa pagpapatupad ng mga desisyon ng ASEAN sa pambansang antas. Ang Secretary General ay hinihirang ng ASEAN Summit para sa non-renewable. Ano-anong mga bansa ang kasama sa 11 na ASEAN? Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Republic, Myanmar, Cambodia, at Timor-Leste. Number 5. Ang tatlong bansa na ito ay tinuturing na mahalagang kasama mga grupo sa loob ng 10 na bansa na ito. Tulad ng pagpupulong kasama ang mga grupo sa ASEAN Plus 3 APT na kinabibilangan ng mga kasapi ng ASEAN kasama ang Hapon, South Korea at China ay nagsimula noong 1997. Number 6. Ano ang APT? ASEAN Plus 3. Number 7. Anong mga bansa ang kabilang sa ASEAN Plus 3? Hapon, South Korea at China. Ano ang meaning ng SOMS? Sagot. Senior Officials Meetings. Saan matatagpuan ang ASEAN Secretariat? Sagot. Matatagpuan ang ASEAN Secretariat sa Jakarta, Indonesia. Number 10. Gaano katagal ang termino ng Secretary General ng ASEAN? Ang termino ng Secretary General ng ASEAN ay para sa isang non-renewable na 5 taon. Doon na natatapos ang ating pagsusulit. Kaya, salamat sa pakikinig at panonood!